Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras po ito, taos puso po ako nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege and opportunity na patuloy pong magamit niyang instrumento upang makapagbahagi po sa inyo ng kanyang mensahe at salita po ng ating Panginoon na patuloy na magbibigay po sa atin ng mga patnubay at gabay sa ating mga buhay. Salita po ng ating Panginoon na patuloy na magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban. At salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng katatagan sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa pangunguna po ng Banal na Espiritu sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng entitled, Put a Strong Foundation. Ayan po. Sa mensaheng ito, nais tayong bigyan ng ating Panginoon ng isang mensaheng magiging patnubay at gabay natin sa ating mga buhay upang sa kabila ng mga pinagdadaanan o pagdadaanan nating mga unos o bagyo sa ating buhay ay patuloy pa rin tayong nakatayo at patuloy pa rin tayong nagtitiwala at naglilingkod sa Diyos. May mga tao kasing pag dumaranas na ng mga unos o mga bagyo sa kanilang mga buhay ay patuloy na silang nanghihina at minsan pa nga ay nakukuha pa nilang sumbatan ang Diyos dahil sa kanilang mga pinagdadaanan. Kaya sa mensaheng ito, nais po tayong itama. Itama po ng ating Panginoong Diyos ang ating pundasyon upang sa kabila ng mga problema, mga pagsubok na dadaan o ating pagdadaanan, ay patuloy po tayong nananatiling nakatayo at nananatiling, nananalig, nagtitiwala at makakapaglingkod sa Diyos. Ayan po. Yan po ang nais iparating po sa atin ng ating Panginoon Diyos sa oras na to. Kaya po entitled po nito, Put a Strong Foundation. Nais po ng ating Panginoong Diyos na patuloy po tayong makapagpundar ng matibay na pundasyon sa ating buhay upang hindi po tayo basta-basta matitinag sa mga pinagdadaanan o pagdadaanan nating mga pagsubok o mga problema sa ating mga buhay. Katulad po ng nasusulat sa Book of Luke, chapter 6, ganito po, chapter 6, verse 47 to 48, ganito po ang nasusulat. Lucas 6, verse 47 to 49. Ganito po ang nasulat. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa sa mga ito. Verse 48, siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Verse 49, ngunit ang nakikinig naman sa aking mga salita, hindi tumutupad nito, ay katulad ng isang taong nakatayo ng bahay ng walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kaagad itong bumagsak at lubhang nawasak. Ayan po, napakahalaga. Sa pagtatayo po daw ng bahay, kailangan po ay meron po tayong matibay na pundasyon upang sa kabila ng mga unos o bagyo o anumang mga kalamidad sa ating pagdadaanan ay patuloy pong nakatayo yung bahay na itinayo nyo kung ang pundasyon nyo ay tama. Kaya po parang sa buhay natin, parang ang mensahe nito, ang salita po ng ating Panginoon, parang ini-illustrate niya po sa ating mga tao na parang pag tayo po daw, sabi nga ng ating Panginoong Hesus, ay nakikinig lang po daw ng salita ng Diyos, pero hindi naman po natin ito isinasabuhay o isinasagawa, parang dininig mo sa kabilang tenga mo at dinabas mo sa kabilang tenga mo. Pagdating po daw ng mga pagsubok o trials na ipapahintulot ng Diyos sa buhay mo, ay madali po babagsak ang tao. Madaling hanggang yun po, darating pa sa cause na sisisihin pa yung Diyos doon sa nangyari sa buhay niya. Kaya po sa mensaheng to, nais po tayong turuan, nais pong bigyan po tayo ng patnubay at gabay ng ating Panginoon Diyos kung paano po tayo makakapag-build ng strong foundation sa ating buhay upang sa kabila po ng mga
papahintulot ng Diyos ng mga pagsubok o mga problema sa ating buhay, ay patuloy po tayong nananalig at nagtitiwala at naglilingkod sa Diyos. Ayan po. Paano po? How we build a strong foundation in our life. Ayan po, kung babasahin po natin yung Book of Lucas, nandun na po yung tatlong bagay kung paano makapag-build po ng strong foundation. Number 1, draw to Jesus. Ayan po, lumapit kayo sa akin. Sabi ng ating Panginoong Hesus, di ba? Kailangan po nating lumapit sa ating Panginoong Hesus o tanggapin sa ating buhay bilang Panginoon at personal nating tagapagligtas ang Panginoong Hesus. Dahil po ang Panginoong Hesus natin ang siyang batong panulukan. Siya po yung pinakamatibay na pundasyon sa lahat ng pundasyon sa ating buhay. Pangalawa, kailangan po daw tayong makinig, di ba? Ang mga nakikinig, sabi niya, at nagsasagawa, ayan po, nakikinig. Kailangan po natin pakinggan yung mga salita at hindi lang po natin papakinggan. At sabi niya, kailangan po tayo ng umaksyon. Ayan po, yung mga taong nananalig at nagtitiwala sa Diyos at sumusunod at gumagawa sa kanyang kalooban, yun po yung mga taong nag-build ng strong foundation sa kanilang buhay. Totoo naman po na wala naman po tayong ibang magiging matibay na pundasyon sa ating buhay. Lalong-lalo na pag dumaranas tayo ng mga pagsubok, mga problema. Totoo naman po na maraming taong gumigive up because wala po silang ganun katibay na pundasyon o pananalig at pananampalataya sa Diyos. Kaya po, kung ano-ano yung mga naiisip nila kapag dumadaan na po sila ng mga ganyan o minsan dumaranas po yung mga tao because of dun po sa hindi po matibay yung pundasyon nila, nagkukos po ito ng depresyon, stress, nababalisa yung tao dahil nga po nasishake siya dahil hindi po siya hindi po nakapundasyon ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Yung katulad po daw ng mga taong dumidinig ng salita ng Diyos pero hindi po nila isinasagawa, yung mga taong katulad po daw ng nagtayo ng bahay sa taas ng buhanginan na walang pundasyon na kapag dumaan yung malakas na tubig, malakas na bagyo, ay nasisira ito. Kaya po, sa mumunting mensaheng ipinagkaloob po sa atin ng ating dakilang Diyos na banal, nais niya po tayong ibalik at patuloy na patibayin ang ating pundasyon sa pamamagitan ng pananalig at pananampalataya sa Kanya at pagtitiwala sa Kanyang mga salita. Tandaan po natin, ito po ang pinaka-realidad to be close. Sa buhay natin, lagi po natin tatandaan, ang mga bagyo at unos sa ating mga buhay ay garanti po dadaan po yan. Ngunit, kung ang pundasyon mo ay matibay, kahit anong bagyo ang dumaan, anumang unos ang dumaan, yan po ay malalampasan natin at patuloy po tayong magiging matatag at nakatayo ang ating bahay. Yan po ang nais po ng ating Panginoong Diyos na wala po siyang ibang hangad sa ating mga tao. Alam niyo po ba na minsan yung mga pagsubok at mga problemang pinapahintulot ng Diyos sa atin, hindi po yan para sirain tayo, hindi po para wasakin tayo ng Diyos, hindi po ganyan yung Diyos natin. Ang Diyos po natin ay mapagmahal. Minsan pinapahintulot niya po yung mga yan, yung mga bagay na mga pagsubok, problema, minsan dahil dun sa cause ng mga nagiging maling plano natin, mga maling nagiging desisyon natin sa buhay, talagang pinapahintulot ng Diyos sa ating buhay. Pang malaman natin na tayo ay nagkamali. At mga pagsubok naman, minsan pinapahintulot ng Diyos yan, hindi para ilugmo ka o para wasakin ka, kundi patuloy na i-build yung relasyon mo sa Kanya. Yung patuloy kang manalig, magtiwala at umasa sa Kanya. Di po ba, ang tao kapag dumaranas na ng mga ganito, walang ibang sinasambit kundi ang Panginoong Diyos. Kaya, tandaan po natin, mga pagsubok, mga unos sa ating buhay, mga problema, garanti po yan na dadaan sa ating mga buhay. Ngunit kung nagtitiwala ka at nananalig ka sa ating dakilang Diyos na banal, yan pong lahat ay magagamit para sa ikabubuti at ikakaayos ng buhay mo. Kaya po, muli, patuloy po ako nagpapasalamat sa Diyos na patuloy po nagbibigay ng mga mensahe sa atin, mga mensaheng patuloy pong magiging patnubay at gabay natin, mga mensaheng patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa Kanyang kalooban at magpapatarag sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli, patuloy kong binabalikan lahat ng papuri at pasalamat at pagdakila sa dakilang ngalan ng ating Panginoong Diyos at sa dakilang ngalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.